Hello, welcome back sa Leaves and Thorns. Andito na naman tayo ngayon sa aking garden, sa aming gulayan sa paaralan at ipapakita ko sa inyo ang aking mga tanim na kamatis. At sa later part ng aking video ay ibabahagi ko sa inyo ang mga health benefits na ating makukuha sa kamatis. So ito ngayon ang aking mga kamatis ay mga 3 weeks na na-transplant dito sa aking box garden. Ayan. Stable na sila. Yan ang ganda ng growth dahil very rich itong aking soil. Meron itong rice hulls at meron din carabao manure. Sa mga 3 weeks na ito na transplant, and in between them nilagyan ko na din ng petchay para at least ma-maximize natin yung space habang maliliit pa yung ating mga kamatis. Sa ngayon ay tinutulungan ako ng mga Agri Grade 10 students natin sa pagtatanim, pag-maintain, pagdadamo, lalong-lalo na sa pagdidilig ng ating mga halaman. Dahil sobra ang init ngayon. So, kailangan yung mga ibang plants natin ay kailangang diligan umaga at hapon. Pero itong kamatis natin, dahil mas gusto nga nito ang mainit or maganda ang growth nito tuwing summer. So, pag umaga ko lang sila pinadidiligan. So, ito ang mga potted ko na kamatis ay medyo mas nauna ko silang naitanim. Siguro mga more than a month na sila. Mga 1.5 months I think na na-transplant, and so they're starting to bear fruits na, nagpo-flowers na, and marami na din ang mga maliliit na bunga. Ang kamatis actually ay mas gustong-gusto nito na naka-direct tanim sa ground, na mas maganda yung pagtanim mo nakahiga pala yung plant, so that yung kanyang stem ay nasa ground na din para magkakaroon ng fruits. In that way, nakakuha siya ng enough na nutrients para magkaroon siya ng mas maraming bunga at para mas maganda ang kaniyang growth. Pero ang ginawa ko, aside sa meron ako doon sa box garden natin, ay meron din ako mga potted. It's because na limited lang yung space natin. Kaya pag halimbawa yung bahay ninyo ay hindi malaki yung inyong backyard, pwede din kayong magtanim ng potted na kamatis lang. Kaya lang medyo limited lang din syempre yung kanyang maibigay na bunga. I-compare pag nasa direct siya sa lupa. As you can see, kahit na potted ang ating kamatis ay napaka-healthy naman nila, it's because na yung lupa na ginamit natin ay very rich. Ang lupa natin ay mayroong itong mix ng carabao manure at rice hulls. Yung rice hulls natin ay mayroon na ding chicken dung na nakahalo. It's because kinuha ito sa ating poultry. And after a week, ito na ang hitsura ng ating mga kamatis. Sa nakikita ninyo, mas malalaki na ang kanilang mga bunga. And may nakita nga ako ng video tungkol sa mga plants, sa pagtatanim, na yung mga tanim natin, pag unang bunga niya or unang bulaklak niya ay kailangang tanggalin daw. For the reason na pag meron siyang bunga, yung focus niya ng plants ay doon na sa una niyang bunga. So, lahat ng mga nutrients niya ay doon pupunta. So, kailangan daw natanggalin iyon so that mag-focus muna yung plant sa pag-growth or sa pag-grow niya. So, yun. Pero dito sa akin, hindi na ako nag-bother na tatanggalin siya kasi nasasayangan ako. Parang feeling ko sobrang sayang, pag kinuha natin siya, pag i-deprive natin yung unang flowers or yung unang bunga sa paglaki.
Puwede niyo namang sundin yung mga payo ng ating mga master talaga sa pagtatanim at mga agriculturist na din na tanggalin yung mga unang bulaklak o yung mga unang bunga. Pero sa akin, kasi ako excited ako na makita kagad yung mga bunga kaya hinayaan ko na lang sila. And as I have observed, okay naman yung growth ng plants as long as yung soil niya ay mataba. Tapos, yung mga unang bunga, hindi ko naman hinahayaan na maluto sa puno. Ano nga ba ang mga benefits na makukuha natin sa kamatis? Unang-una, ito ay may natural na vetsin o monosodium glutamate. Kaya kung ikaw ay health conscious at gusto mo na natigilan o i-avoid ang paggamit ng vetsin o iba pang flavor enhancers o kaya ay gusto mo na i-lessen ang flavor enhancers o vetsin consumption mo, ay maaari mong gamitin ang kamatis sa iyong pagluluto, lalong-lalo na sa mga pagkain na ginigisa. In that way, ay mas lalong sasarap ang iyong pagkain, pero pwede nang wala na yung mga flavor enhancers o kaya ay mas kokonti na lang ang gagamitin mo na flavor enhancers. Second, ito ay nagtumutulong na i-protect yung ating brain health. Ayon sa research, ang lycopene na makukuha natin sa kamatis ay maaaring tumulong na protektahan tayo against sa mga neurodegenerative diseases like Alzheimer's disease at Parkinson's disease. Number 3, ang kamatis ay makakatulong na makombat yung metabolic syndrome. According sa healthline.com, metabolic syndrome is a group of conditions that increase the risk of heart disease, diabetes, stroke, and other serious health problems. Number 4, ang kamatis ay nag-help na i-protect yung ating heart health. According sa isang study, ang high intake ng lycopene ay pwedeng mag-reduce ng risk of heart disease by 14%. Next, ang kamatis ay tumutulong ma-prevent yung constipation. Ang inadequate na fluid at fiber na intake natin ay maaring mag-trigger sa constipation at ang kamatis ay tumutulong na ma-provide ang both na nutrients, yung fluid at yung fiber. Yung 1 whole na tomato ay mayroong 4 ounces ng fluid at 1.5 grams ng fiber. Also, ang kamatis ay maaaring tumulong na ma-prevent yung type 2 na diabetes. Napatunayan ng ibang research na ang antioxidant properties ng lycopene ay nagko-contribute para ma-prevent yung type 2 na diabetes. In addition, ang kamatis ay nakakatulong din na ma-reduce ang pagkakaroon ng cancer. Ang lycopene at beta-carotene, dalawa sa mga antioxidants na makikita natin sa o makukuha natin sa kamatis, ay kinakitaan ng mga anti-cancer properties. Ayon na din sa ibang mga studies na patunayan na ang mga lalaki na may higher intake ng kamatis, particularly yung luto na kamatis, ay mayroong lower risk ng prostate cancer. Nakakatulong din ang pag-consume ng kamatis sa pagpapa-improve o pagpapalakas ng ating immune system dahil sa vitamin C at beta-carotene nito, and ito ay nagsusupport din sa male fertility. If you have noticed, most sa mga benefits na ibibigay ng kamatis ay dahil sa lycopene content nito. And ayon sa mga research, mas mainam yung kamatis na nag-grow o tumutubo sa fields dahil mas malaki or mas mataas yung level ng lycopene nito compare sa mga pinapatubo sa mga greenhouses. Ang pagluluto ng kamatis bago kainin ay nag-i-increase ng kanyang lycopene content. At ang pag-consume nito kasama ang mga fat kagaya ng avocado o extra virgin coconut oil ay nagbo-boost ng ating lycopene absorption.
Sana ay may natutunan na naman kayo sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood. Enjoy your Holy Week. Bye!